bakit hindi daw pumirma, bakit hindi daw bumoto na pabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, itong si Congressman Erwin Tulfo. May kanya-kanyang opinyon, may desisyon ang bawat kongresista, mambabatas kung sino, ano sa tingin nila ay tama. Sana naman, nakuha po ninyo yung explanation ng ating magiting na future Senator Erwin Tulfo at kung bakit hindi po siya bumoto para sa impeachment laban kay Vice President Sara. Hi, isang magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Alam nyo, marami nagtatanong, bakit hindi daw pumirma, bakit hindi raw bumoto na pabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, itong si Congressman Erwin Tulfo. Alam nyo, may nabasa po ako na explanation ni Congressman Erwin Tulfo. At ito pong nabasa ko sa kanya, napaka ganda na explanation niya, mga kaibigan. Hindi po porke hindi bumoto na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, itong atin future Senator na si Erwin Tulfo, pero dito sa kanyang paliwanag, napakaganda ng kanyang explanation mga kababayan. Bakit po? Papakita ko, babasahin ko po yung explanation ni Congressman Erwin Tulfo. Kalaki po ng aking opinion sa kanya. Ang sabi niya, sa mga nagtatanong kung bakit hindi ako pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kahapon, February 5. Hindi po ako pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara dahil iniiwasan ko pong magkaroon ng bahid ang aking paghuhusga sa impeachment trial. Sakaling manalo ako bilang senador at maging senator judge po tayo. Di ba napakaganda ng kanyang explanation? Ito pa po ibang explanation niya. Ilang buwan na lang bago ang halalan at magkakaroon ng bagong grupo ng mga senador na sisiyasat sa evidence, sa mga ebidensya. Ito yung pagtutuunan natin ng pansin sakaling maging senator judge po tayo na magbibigay ng tamang hatol o desisyon ayon sa mga ilalatag na ebidensya ng magkabilang panig. Gayunman, habang wala pa tayo sa pagkakataong iyon, patuloy po tayo sa ating laban para maayos ang buhay ng mga Pilipino, patuloy ang ating trabaho at pagiging kakampi ng mga inaapi. Salamat po. By Congressman Erwin Tulfo. Alam niyo po, napakaganda ng explanation ni Congressman Tulfo. Ito po ang aking masasabi sa kanyang explanation kung bakit hindi po siya bumoto. Hindi daw pumirma si Congressman Erwin Tulfo sa impeachment case na inihain laban kay VP Sara Duterte. Ito ay binabatikos ng maraming tao at sinasabing mukha daw kumakampi ang congressman sa mga Duterte. Ngunit taliwas ay pinapalabas ng mga detractor at basher ay hindi ito pagpapakita ng pagkakampi o pagtutol ni Kong Erwin sa impeachment ni Inday Sara. Bagkos ay pagpapakita ito ng impartiality o neutrality niya sa kasong hindi kailangan ni Kong Erwin na pumirma sa impeachment case na ito dahil siya ang naman ay tumatakbo bilang senador at hindi naman lingid sa kaalaman natin lahat na isa si Kong Erwin sa may malakas na tsansa na manalo sa pagkasenador base na din sa lumalabas na survey for the senatorial race. Gayon din naman si Representative Camille Villar na sigurado ang dahilan kaya hindi pumirma ay gaya din ng kay Congressman Erwin Tulfo. Sila ay may mga tumatakbong senador at kung sila man ay pala rin na maihalal sa Senado, sila ay magsisilbing mga senator judge na ililitis kay tatalakay sa impeachment case. Sila ang magiging hurado sa trial na ito. Kaya sa ngayon ay tama lang na at ipakita na wala muna silang kinikilingan. Kapansin-pansin naman na ang asawa ni Senator Rapi Tulfo na si Representative Jocelyn Tulfo at anak nitong si Representative Ralph Recto ay pumirma pabor sa impeachment case ni VP Sara para Duterte. Ngunit hindi naman natin pwedeng sabihin sila ay naudyukan
o nabayaran para sa desisyonan nilang ito. May kanya-kanyang opinyon, may desisyon ang bawat kongresista, mambabatas kung sino, ano sa tingin nila ay tama. Yun ang kanilang susundin. Hindi din natin pwedeng sabihin sila ay na-impluwensyahan ng kahit na sino man dahil lamang sa nalalapit na mga eleksyon. Kung ano man at wala tayong dapat ituro sisihin sapagkat ang punot dulo ng lahat ng ito ay si Sara Duterte din naman. Una sa lahat, hindi naman magkakaroon ng impeachment case kung walang katarantaduhan o kagaguhan na ginawa. Sabi nga nila, walang usok kung walang apoy. Napakaraming butas o baho na dapat sana ipinaliwanag na lamang niya ng mabuti sa mga nagdaan hearing. Ngunit, mas pinili nila ang magtapang-tapangan at maglaro ng parang sila pa ang biktima. Taong bayan lang ang totoong biktima sa mga ginagawa ng BP Sara. Gaya ng mga anomalya ng confidential fund at maging sa mga link ng pamilya niya na mga pogo at mga Chinese syndicated. Tandaan na isa sa article of impeachment ang pagtraidor sa ating bansa. Kaya saludo ako kay Congressman Erwin Tulfo, representative ng ACT-CIS, party list na kanyang matapang at maprinsipyong pagtindig sa impeachment case na ito. Isang malaking tama ang pagiging natural niya at kung dumating man ang takdang oras na siya nga ay mahalal sa Senado, alam natin na magiging maayos ang kanyang trabaho at isa siya sa mga senator judge na tunay na bubusisi at kikilati sa kasong ito. Hindi tayo mangangamba na siya ay may kikilingan, bagkus ang kanyang desisyon ay papabor sa pakakanan at interes ng sambayanan Pilipino. Kaya mga kababayan, sana naman nakuha po ninyo yung explanation ng ating magiting na future Senator Erwin Tulfo at kung bakit hindi po siya bumoto para sa impeachment laban kay Vice President Sara. Pagkatao po, malawak ang utak, malawak ang kaisipan, mauunawaan nyo po ang sinasabi ng isang taong napakalinaw na explanation. At ito naman po, ayon din man po sa aking opinyon sa mga sinabi ni Kong Erwin, ay ako ay sumasang-ayon. Dahil pangit nga naman na ikaw ay isa sa magiging senador at darating ang araw na isa ka rin sa maglilitis, parang ngayon ay gumaganon ka na, ang lalabas po talaga, hindi ka magiging ayos sa pagboto. Kaya, the best yung ginawa ni Congressman Erwin Tulfo na hindi bumoto para sa impeachment, para kung at dumating ang panahon, like ito naman natin mga kababayan, na nangunguna siya sa senatorial race at sa pagtakbong senador, at least doon malaya siyang makapagdesisyon para sa pagboto ng naaayon sa kanyang kaisipan, sa kanyang pag-unawa at ayon sa kanyang puso't damdamin. At tandaan po natin, yung dalawang Tulfo sa Kongreso na si Ralph Tulfo na anak ni Senator Rapi Tulfo at si Jocelyn Tulfo na asawa ni Senator Rapi Tulfo ay bumoto para sa impeachment laban kay Sara. Kaya tama lang ang ginawa ni Kong Erwin. Hindi kailangan na pumabor siya kasi sapat naman ang bilang. Kaya okay lang yun. Para sa akin, mga kababayan, huwag natin masamain at huwag natin lagyan ng malisya yung hindi pagboto ni Senator Erwin Tulfo.